Isang male student ang naglalakad sa kalsada, feeling pogi at kumakanta-kanta pa habang may pasayaw-sayaw din. Pero pagdating niya sa lugar kung saan may ibang students, bigla itong nag-shift ng mood at natahimik. Makikita si Okarun na nakatayo sa poste, pinag-iisipan kung paano niya babatiin si Momo ng simpleng hello. Kahit na ilang beses niya itong na-practice kagabi, parang kinakabahan pa rin siya. Nagkaroon sila ng eye contact sa school gate, pero hindi in-expect ni Okarun na maghihintay pala si Momo sa kanya. Ang iniisip niya pa, baka may iba lang itong hinihintay. Kaya imbes na pansinin si Momo, dumiretso na lang siya sa harap nito. Pero kahit ganon, si Momo na mismo ang nag-initiate ng conversation at lumapit kay Okarun. Sa classroom naman ni Okarun, makikita na kaklase pala niya ang isang chubby guy na tila ba laging ino-observe ang bawat kilos ni Okarun. Pagdating ng lunch break, parehong hinahanap ni Okarun at Momo ang isa't isa, sa classroom, sa cafeteria, pati na rin sa tindahan ng tinapay. Pero laging hindi sila nagtatagpo, kapag andoon ang isa, wala naman ang isa. At interestingly, yung chubby guy ay parang sinusundan si Okarun kung saan man siya pumunta. Dahil dito, naisip ni Okarun na baka iniiwasan siya ni Momo, habang si Momo naman ay nainis dahil hindi niya makita si Okarun. Ang hindi nila alam, sobrang lapit lang ng kinaupuan nila sa isa't isa, pero hindi sila aware. Sa tapat pa mismo ni Okarun nakaupo ang chubby guy, patuloy pa rin siyang inoobserbahan. Kaya naman nagdesisyon na lang ang dalawa na bumalik sa kani-kanilang classroom. Hindi inaasahan na nagkasalubong ang dalawa. Sa isang aksidente, nagkaroon ng accidental kiss si Okarun at Momo. At ang mas nakakagulat, nasaksihan ito ng mga kaibigan ni Momo at ng chubby guy, parehong hindi makapaniwala sa kanilang nakita. At muli ngang nakascore ang ating bida. Sa classroom ni Okarun, patuloy pa ring nakatingin ang chubby guy sa kanya. Gumawa pa ito ng paraan para mapansin, nagbasa siya ng libro sa harap mismo ni Okarun, umaasang baka makuha ang atensyon nito dahil sa title ng binabasa niya. Pero nang hindi ito tumalab, sumubok naman siyang magpakitang gilas gamit ang kanyang Gundam collectible figure. Saglit na patingin si Okarun, pero hindi pa rin niya ito kinausap. Sa huli, nagdesisyon ang lalaki na diretsahang lumapit kay Okarun at makipag-usap. Wala nang paligoy-ligoy, tinanong niya ito, paano raw nagawa ni Okarun na maging close kay Momo. Ayon sa kanya, nakakapagtaka raw na para sa isang tulad ni Okarun na hindi naman kagwapuhan, maliit, at medyo boring tingnan, ay nagiging malapit sa mga magagandang babae. Hindi lang si Momo ang kanyang tinukoy. Binanggit din niya si Aira, at diretsong tinanong si Okarun kung paano niya ito nagawa, at kung bakit tila nagiging famous siya sa mga babae kahit na wala naman siyang special na itsura. Biglang dumating si Momo, sumisigaw at excited na sinasabi na nakita na raw niya ang family jewel o ang tinatawag na golden ball. Napansin niya ang lalaking katabi ni Okarun at agad itong tinanong kung kaibigan ba niya ito. Sumagot naman ang lalaki na may pagka-philosophical pa, anya, bawat tao raw ay may kanya-kanyang definition ng pagkakaibigan, kaya kung sasabihin daw ni Momo na magkaibigan sila, sa tingin niya ay ganon na nga iyon. Natuwa si Momo sa sagot niya at masayang sinabi, maging mabait ka kay Okarun. Muli niyang binanggit ang tungkol sa golden ball, ngunit agad siyang pinigilan ni Okarun at bumulong na mas mabuting pag-usapan na lang nila iyon sa labas. Sa sandaling iyon, napagtanto ng chubby guy ang isang bagay, para sa kanya, ang sikreto raw pala sa pagiging famous sa mga babae ay ang pakikipag-usap ng parang malanding usapan. Isang kaklase ni Okarun ang lumapit kay Momo at magalang na sinabi sa kanya na itigil na ang madalas nitong pagbisita sa kanilang classroom dahil maraming estudyante ang gustong mag-aral ng tahimik. Agad namang humingi ng paumanhin si Momo at sinabi kay Okarun na mas mabuti niyang sa labas na lang sila mag-usap. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang sumigaw ang kaklase at sinabi kay Okarun, kung may pag-aalinlangan ka, sabihin mo na. Ako na mismo ang magsasalita para sa'yo. Nagulat si Okarun at nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kaklase. Dahil dito, mataray na hinarap ni Momo ang babae, at makikitang nagsimula na silang magbangayan sa harap ng lahat. Sa gitna ng tensyon, hindi makapaniwala ang chubby guy sa kanyang nakikita, sobrang famous nga talaga ni Okarun pagdating sa mga babae. Hindi na niya napigilan ang sarili at bigla niyang kinuha ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng isang nakakatawang postura, sabay sigaw ng 10-gallon Winnie. Natulala ang tatlo sa ginawa niya. Si Momo, inis na inis, diretsong nagsabi, gusto mo na bang mamatay?
Habang naglalakad palabas ng school sina Okarun at Momo, halata pa rin ang inis ni Momo sa babaeng kaklase ni Okarun. Hindi na raw siya nakapagsalita kanina dahil sabay-sabay na ang mga nangyayari sa harapan niya. Napangiti na lang si Okarun dahil sa kabila ng gulo, natutuwa siya na unti-unti na ring may mga taong nakikipag-usap sa kanya. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa family jewel na ipinakita ng kaibigan ni Momo, mapapansin na nakabuntot sa kanila ang chubby guy. Gumagawa na naman ito ng iba't ibang nakakatawang postura, hanggang sa aksidente niyang natapakan ang isang lata na lumikha ng ingay. Napatigil at napatingin sa kanya sina Momo at Okarun. Dinahilan na lang niya na ito rin kasi ang daan ko pauwi. Ngunit habang nagsasalita siya, bigla na lamang siyang lumutang na parang may kumokontrol sa kanyang katawan, papalapit kina Okarun at Momo. Sa kanyang isipan, sinasabi pa niya sa sarili, sa pagkakataong ito, maghahalikan kami ni Momo. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, hinarang na siya ni Okarun na agad nag-transform bilang Turbo Granny. Nagtaka si Momo at tinanong kung baka nga ba ang manyak na kaklase ni Okarun ang tunay na anyo ng family jewel spirit. Bigla na lamang lumitaw ang golden ball sa kanilang harapan. Kaagad nila itong inatake pero hindi ito makuha ni Momo. Si Okarun naman ay biglang nanigas ang katawan bago pa niya ito mahawakan, dahilan para makaatake ang golden ball. Sa gitna ng laban, napagtanto ni Okarun, hindi ito multo, meron itong pisikal na katawan, base sa ginawa nitong atake. Sa pagkakataong iyon, mabilis na umalis ang golden ball. Hinabol ito ni Okarun habang sakay niya sa likuran si Momo. Bago sila tuluyang makaalis, sinabihan muna ni Momo ang manyak na bantayan ang kanilang mga bag, at binalaan pa ito na kapag may nangyaring masama, yari siya mamaya. Agad namang sumang-ayon ang lalaki, halatang natakot. Sa paghabol nila, hindi nila napansin kung saan lumiko ang golden ball. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, bigla itong umatake, una kay Momo at pagkatapos ay kay Okarun, bago muling naglaho. Hindi nagpatinag si Okarun at agad itong naabutan, sinipa niya ang golden ball, habang si Momo naman ay gumamit ng kanyang psychokinetic hands para suntukin ito. Nang tangkain ni Okarun na tuluyan na itong hulihin, nagawa pa rin ng golden ball na mapatalsik siya palayo. Muling nakatakas ang kalaban, at sa puntong iyon, sinabi ni Momo na siya naman ang bahala. Inutusan niya si Okarun na kumapit sa kanya habang sila ay bumababa mula sa mataas na gusali. Ngunit sa mismong pagbaba nila, inatake silang muli ng golden ball, dahilan para mawala ang psychokinetic hands ni Momo. Buti na lamang, bago pa sila tuluyang bumagsak sa lupa, muling nagamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan at ligtas silang nakalapag. Nag-aalala si Okarun at Momo dahil kung hindi nila nakikita ang golden ball, wala silang magawa para epektibong labanan ito. Bigla nilang narinig ang sigaw ng manyak na kaklase mula sa itaas ng gusali. Agad silang nagmadali para puntahan ito. Tinanong ni Okarun si Momo kung ano ang plano, ngunit diretsong sumagot si Momo na wala pa silang strategy, ang priority nila ay iligtas muna ang manyak. Habang tumatakbo sila, nakita nila ang lalaki na nahuhulog mula sa taas. Mabilis na kumilos si Momo at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang iligtas siya mula sa pagkahulog. Nagpasalamat ang manyak at sabay biro na gusto niyang yakapin si Momo, pero agad siyang sinigawan nito, "Huwag mo kaming sundan." Hindi nagtagal, muling lumitaw ang golden ball. Ayon sa manyak, siya na raw ang bahala. Pumorma ito at sumugod, sabay sigaw ng kanyang atake na jet stream attack. Subalit, sumablay siya at natumba lamang sa harapan ng dalawa. Sa kabila nito, nakapagbigay pa rin siya ng clue, anya, dapat nilang bantayan ang tatlong direksyon, dahil malaki ang posibilidad na gumagamit ang kalaban ng retroreflective projection technology. Muli na namang tumakas ang golden ball. Hinabol ito ng manyak sa isang direksyon, habang sina Okarun at Momo naman ay nagtungo sa iba. Eksakto namang napunta sila sa three-directional view ng kalaban, at dahil dito, nagawang maaninag ni Momo ang tunay na hugis ng katawan nito. Agad niyang ginamit ang kanyang psychokinetic hands upang igapos ito at hindi makagalaw. Samantala, naghanda na si Okarun. Gumamit siya ng kanyang full throttle, at mabilis na inatake ang golden ball hanggang sa bumagsak ito mula sa mataas na bahagi ng gusali. Nagtaka si Momo at tinanong kung paano nalaman ng manyak ang kahinaan nito. Kampanting sumagot ang lalaki, ang pagiging invisible raw ng kalaban ay galing sa optical camouflage na nabasa niya noon sa isang libro. Habang patuloy itong nagpapaliwanag ng siyentipikong paliwanag,
hindi na siya pinansin ng dalawa dahil mas nakapokus sila sa kanilang nakita. Sa harapan nila, unti-unting nagbago ang anyo ng nilabanan nila. Ang tunay na form ng Golden Ball ay isang kaiju, ayon kay Okarun. Halatang-halata ang pagkasabik sa kanyang mga mata habang nakatitig dito. Sabi ni Momo, kailangan nilang puntahan agad at i-check ang kalaban habang hindi pa ito gumagalaw. Ngunit habang nagsisimula silang maglakad, mapapansin na unti-unting lumalaki ang bawat parte ng katawan ng kaiju. Habang pabirong sinisipa pa ni Momo ang puwet ng manyak, napatingin si Okarun sa kanilang likuran at agad silang tinawag. Paglingon ni na Momo at ng manyak, nakita nila ang mata ng kaiju na nakatitig direkta sa kanila. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makagalaw sa gulat. Sa harap nila, nagpatuloy ang kaiju sa paglaki, hanggang sa lumampas ito sa taas ng gusaling kinaroroonan nila. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.